Posible daw hong patawan ng penalty sakali pong hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang kasong grave threats. May live report si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na posibleng maharap sa penalty o patawan ng parusa si Vice President Sara Duterte sakaling hindi nito suputin ang kasong grave threats sa korte. Sa pagtatanong ng Bombo Radyo kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanyang ibinahagi na mayroong kalakip na parusa ang hindi pagharap ng isang akusado sa korteng may hawak ng kaso. Anihaya, mayroong sinusunod kasing proseso pagdating sa mga pagdinig ng kasong kriminal sa ilalim ng nakasaad maging sa batas ng Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita, nasa batas din umano ang kung anong magiging epekto sa hindi pagdalo ng isang akusado sa paglilitis na hukuman sa kanyang kasong kinakaharap. Subalit iginit ni Justice Spokesperson Martinez na hindi sila maaaring magsalita para sa akusadong vice-presidente kung kanya bang haharapin ang kaso o dadalo ba ito sa paglilitis ng hukuman. Well, I cannot speak on behalf of the Vice President. We cannot speak on behalf of the VP. Alam lang po natin is, of course, a criminal proceeding has certain penalties. Pag hindi po pag hindi po nag-appear ang isang respondent or akusado. These are all procedural. Nasa batas naman po yun kung ano magiging effect kapag hindi po pumunta sa court for your trial date. Kung ihahalin tulad sa nagpapatuloy ng paglilitis o trial ng Senate Impeachment Court, hindi personal na dumadalo rito si Vice President Sara Duterte. Tanging ang mga abogado o legal counsel lamang ng ikalawang Pangulo ang siyang nagpapakita at humaharap sa mga pagdinig ng Senado. Gayunpaman, nilinaw ng Department of Justice na ang paglilitis na isinasagawa ng mataas na kapulungan ng Kongreso ay hiwalay sa magiging proseso ng hukuman sa kasong grave threats. Bagamat magkapareho ang isa sa mga natalakay na articles of impeachment kontra Vice Presidente, binigyan din ng tagapagsalita na hindi ito makakaapekto sa magkabilang proseso ng korte. No. Okay, again, these are two distinct separate proceedings. Ang nangyayari po sa impeachment proceeding ay magkaiba sa ginagawa sa trial or even in the preliminary investigation. Yung mga ebidensya ho na nailatag sa during PI or preliminary investigation, hiwalay pa po yan sa nilalabas sa impeachment proceeding. So it's not accurate to say that one proceeding affected the other. Kahapon ay tuluyan ang kinasuhan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng grave threats sa Regional Trial Court ng Quezon City habang ibinasura naman ang inciting to sedition case dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Nagugat ito sa taas ang pagbabanta ng ikalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Kumpiyansa naman ang kampo ng Vice Presidente na ang kasong isinampak kontra sa kanya ay mababasura lamang at tiniyak gagawin ang lahat ng remedyong maaari o kinakailangan. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!